Alam nyo, saludong-saludo ko kay Kong Laila dahil siya mismo ay naging biktima ng kultura na yan. And yet, kitang-kita nyo naman na wala siyang tinanim na galit at ang gusto lang niya ay yung tamang pamamahala. Kahapon po nag-press con din ng ilang miyembro ng prosekusyon ang sinabi po nila kahapon na maliban daw na pinaprosecute po natin si VP Sara dahil nga sa grave threats, kabilang rin daw sa dapat masira ay yung tinatawag na kultura na nakaugalian na raw ng mga Pilipino, yung salitang patayan, yung pagsisinungaling. Do you also share the same sentiments po na medyo ganun na po yung kultura ngayon dito sa Pilipinas? Wait lang mga ka-Duterte. Ang lakas naman ng tama ng host na yon. Mga ka-Duterte, wait lang ha. Itong Saturday News Forum, pansinin nyo mga idol, halos lahat dan itong mga dilawan ang nagkaano dyan. Hindi naman masama yung ginagawa nila, no? Pero kung pansinin nyo yung sinasabi ng host o reporter ba yun? Host, eh. Parang host yan, di siya reporter. I think host siya. Parang meron silang mga ganitong teleserye, itong taga-prosecutor, meron silang mga palabas, mga kumbaga. Ngayon kasi, kung pakikinggan nyo yung sinabi ni Jokno kanina, na believe daw siya kay Laila de Lima, hindi siya nagtatanim ng galit at umapi, itong mga umapi sa kanya. Ibig sabihin, itong Duterte administration, alam naman natin lahat mga ka-Duterte ay na si Laila de Lima ay na-involved sa itong war on drugs. Di ba? Na-involved siya dito sa mga drug lord noon, dyan sa Bilibid. Di ba? Alam natin lahat yan na nakulong siya. Dahil sa, parang ganun nga, na-involved siya doon. Di ba? At tumistigo talaga lahat ng mga drug lord na tinutukoy, ay tinuturo talaga si Senadora. Di ba? Kaya nga nakulong siya eh. Ngayon, ito yung sinabi ni Jokno, kaya hindi siya gumaganti daw. Ang gusto lang niya, katotohanan. Wow naman mga ka-Duterte, imposible yun. Ay nako po. Ganito, mga idol. Oo, ang sabi ng host kanina, itong kultura daw natin ngayon ay parang ano na, pagsisinungaling at itong patayan. Walang ganun. Walang ganun sa panahon ng Duterte, lalong-lalo na sa panahon ni Inday Sara kung siya maging presidente. Kay Tatay Digong, itong war on drugs, yung mga adik, itong mga, sa umpisa pa lang mga ka-Duterte, hindi pa presidente si Tatay Digong. Sinabihan na tayo, pag once ako manalong pagka-presidente, huminto na kayong lahat. Which is good yun para sa ating mga Pilipino, di ba? Kasi wala namang ibang presidente dyan na lumalaban para sa kapakanan ng taong bayan itong droga. Ang Duterte lang, naglakas loob dyan. Wala nang iba. At sa Duterte lang tayo nakaramdam ng ginawa at parang secure sa buhay. Kahit maglakad ka dyan ng gabi. Takot ang mga kriminal at itong mga drug lord man dyan at itong mga siga-siga dyan sa mga kalsada na gumawa ng kasalanan. Kasi merong leader na matapang at tapat at may paninindigan sa bayan. Trabaho talaga. Ngayon, napag-usapan natin itong mga, kasi sabi ng host, kultura na daw ng mga Pilipino ngayon, ng Pilipinas, itong kaugalian na parang akala mo asal na parang siga, parang ganon. Kumbaga, di ba, alam naman natin mga Duterte, ganon talaga, di ba? Kasi parang pagsisinungaling at itong patayan. Walang ganon. Itong panahon ngayon, ang daming namatay. I mean, ang ibig kong sabihin, mga na, di ba, mga batang babae, tinali doon sa puno, tapos buong pamilya. Yan, matino pa ba yan? Matinong tao pa ba yan? Di ba, ang ibig sabihin ba, siguro itong bumabalik, parang ganun. Sa panahon ng Duterte, lahat yun tigok. Ang ibig sabihin, maraming sumuko na gumagamit ng pinagbabawal, kaya nga nagtayo si Tatay Digong ng rehabilitasyon, di ba? Rehabilitation. Ang daming sumuko. Iilan talaga dyan, mayroon talagang hindi sumuko kasi lulong na. Kasi ginagawang negosyo. Di ba? Kaya nga sabi nila noon, wala namang napakulong itong mga Duterte na mga drug lord.
Bakit? Ano pa ba yung mga drug lord nasa loob ng bilibid? Nakakulong na yun, 'di ba? Tapos doon pala nagluluto. Oh, ganito, i-connect natin dito sa kasi dito sa itong programa nilang Saturday News Forum mga ka-Duterte, kasi ito ay parang forum ng mga prosecutor. Yung nagtatanong kanina, I think hindi siya newscaster, hindi siya reporter, I think parang ano siya, host. Oh, ganito, i-connect natin ngayon sa panahon ngayon kasi sinabi nila, alam naman natin 'to, itong impeachment ni Inday Sara ay patungkol sa confidential fund. Na-audit na 'yan ng COA ilang beses at pinuntahan na ni Inday sa committee hearing, 'di ba? Ngayon, wala na silang ibang mapag-usapan. Ito na naman yung alam naman natin si Inday, 'di ba? Kaya nga tumiwalag si Inday sa pagiging DepEd niya kasi naramdaman ni Inday na parang may something. Pati pamilya ni Inday parang tagilid. Kaya si Inday noon that time, gigil na gigil si Inday kay Bangag, kay Lisa at saka kay Speaker, 'di ba? Sorry, kay ano pala, kay Junior at saka kay tawag dito, magbigay na lang tayo ng ano, kay itong babae at saka yung kay Taba, o si Tamba, 'di ba? Kaya nga gigil na gigil si Inday noon. Alam natin 'yun na si Inday ay parang baga ginagapang na siya, ginagawa na siya ng mga istorya kasi alam nila pagdating ng panahon, malapit ng 2028, na magiging balakid nila ay 'yan si Inday Sara. Wala silang maipukol ngayon kay Inday Sara, kagaya ngayon, confidential fund, impeachment, itong trial ni Inday Sara. Wala, hindi kumbaga hindi tumatalab sa taong bayan itong confidential fund na sinasabi nila. Ngayon gumagawa na naman sila ng istorya at pinapalaki nila. Alam na kasi ang Bisaya masyadong ano, 'di ba, minsan magsasalita tayong buang, parang para ka namang ano, yawa, mga gano'n, 'di ba? Alam naman natin mga Bisaya, oh. Ngayon si Inday kasi, 'di ba, eh, sa sobrang tapang ni Inday may sinabi siyang parang ganito, ganyan. Baka sige anuhin niyo ako, anuhin din ko kayo, parang gano'n. Oh, naging issue 'yan. Isipin mo mga Duterte, ha, itong agent ng NBI, agent, tinanong siya ng abogado ng defense team, wala namang sinampahan ng kaso. Wala namang sinampa si Junior at saka itong babae at saka si Taba. Oh, wala, 'di ba? Ibig sabihin wala ng problema, bakit pinapalaki pa nila? Oh, tapos iko-connect nila sa mga nangyayari ngayon sa kabataan. 'Di ba alam naman natin 'tong mga nakaraan diyan sa Tacloban na may dalawang estudyante na namaril. Parang something like that ang itong forum nila ngayon. Kasi pagsisinungaling at patayan, naging kultura ng mga ng Pilipinas ngayon, wala 'yan. Sila ang gumagawa ng hindi magandang istorya. Itong palabas nila ngayon, napaka hindi maganda. Gumagawa sila ng istorya. Si Inday walang ganitong istorya. Diretsuhin ka pa, either suntukin ka. 'Di ba? Obviously, ito pa lang, oh, sa tanong pa lang ng host, eh, parang hindi maganda, eh. Sa part ng Duterte, ha. Alam nating lahat, pinapakita nila, eh, kaya hindi siya galit kay Duterte, maniwala ako. Pinakulong ka ng Duterte at talagang nanggigil na gigil kayo diyan. Hindi lang 'yon, pati itong mga oligarko, mga ka-Duterte. Alam nating lahat maraming nabangga ang Duterte. Kawawa ang Duterte. Kawawang Duterte talaga, mga ka-Duterte. Kaya grabe, alam natin lahat 'yang mga dilawan na 'to, ang nasa likod diyan, itong mga mayayaman. Yan sila, itong mga nandiyan, eh, mga puppet lang yan sila. Nandiyan ang sa likod nila diyan ay itong mga mayayaman, bilyonaryo diyan sa Pilipinas. Number one, bakit ayaw nila ni Duterte? Bakit tayong mga taong bayan, tayong mga taong 'tong mahihirap, nasa middle class, bakit gustong-gusto ng itong mga Duterte? 'Di ba? Kasi ang serbisyo nila ay masa. Eh, 'di ba? Yun naman totoo, eh. Tayo
Tao lang naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Minsan may nasasabi talaga, lalo-lalo na pag galit na galit ka. That time, hindi natin alam kung ano talagang pakiramdam ni Inday kasi feeling niya na parang tinaraydor talaga siya. Kaya binulgar lahat ni Inday itong mga baho nila dyan. Na ang pera ng bayan, di ba? Unti-unti nang nabulgar na nasa 2 tao lang. Plus itong mga nangyayaring mga budget ng Pilipinas. Obviously, mga ka-Duterte, kung hindi lang binulgar ni Inday Sara, walang ibang tapang dyan magbulgar kundi itong mga si Inday lang at itong Duterte lang. Kaya nga halos lahat ng mga panig ng Duterte may mga kaso. Unang-una si Tatay Digong, 'di ba? Dinala nila sa dahig, 'di ba? Ganun 'yun mga ka-Duterte. Ito ituloy muna natin itong forum nila ng mga prosecutor. Pakinggan natin mabuti, ituloy natin 'to bago tayo mag-react. Isa nga po dyan, yan isa sa mga mahalagang punto talaga yan, na yung asal ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, Vice President no less, ang nagpapakita ng ganyang asal. Mga threatening attitude, demeaning attitude, demeaning conduct, na pwede ka bang, basta ka na lang magbanta. So, yung culture nga of violence, alam nyo naman yung sa pamilya nila. And yung kanyang lengguwahe is about violence. Hindi lang dun sa pinaka-video, dun sa pagsasabi na meron na siyang kinausap na tao para ipapatay ang Pangulo, the First Lady, and the former Speaker. There are related videos na pinakita rin po last week at in-authenticate ni Senior Agent John Marcalilo, yung sabi niyang inimagine niya yung sarili niya na pupugutan niya ng ulo, cutting off the head of the President, and yung paghuhukay sa bangkay nung ama nung Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. What are those? Those Hindi talaga nila naintindihan yung ugali ng mga Bisaya, mga ka-Duterte. Tatay Digong nga, di ba? Hindi lang itatapon ni Tatay Digong yan. Di ba si Tatay Digong nagpalibing yan? Baka kung si Tatay Digong pa mag-ano yan, hindi lang hukayin yan. Nako po, at hindi lang itatapon. Ito mga ka-Duterte, hindi talaga nila nakukuha kung ano yung style at ugali ng kultura ng mga Bisaya. Kasi nasa Luzon sila, di ba? Sabihin natin, may nasabi ngang ganon, si Inday Sara, sa likod noon, ang mga Bisaya kasi, ako Bisaya ako, pag kinante nyo kami, lalo na ginawa nyo kami ng istorya at katraydoran ang ginagawa nyo, talagang pati yung yawa, tatawagin pa yan. Di ba? Ganun. Ganun ang mga minsan nga mag-PPI pa yan eh. Iba, hindi yung expression yun ng isang tao pag galit, kumbaga. Isipin natin, kung may plano talagang gagawin, bakit kailangan mo pang ibulgar yung sarili, ipahamak mo, di ba? Logic ba? Kung ikaw may plano kang yung tao, sasabihin mo ba sa buong madlang people? Ila-live mo ba talaga yon? Di ba? Hindi. Ganun lang yun. At saka hindi pwede nilang i-connect yung mga nangyayari ngayon kasi ibang administrasyon ngayon. Huwag nila isisi lahat na lang problema isisi nila sa Duterte. Ganun eh. Ganun ang nangyayari ngayon. Kagaya ng sinasabi nila ngayon. Meron talagang posible na may hindi talaga maganda pakinggan kasi nasa public servant ka nga. Pero sa panahon kasi na inexplain kasi ni Inday yun, mga Duterte. Kaya nagalit siya. Alam natin lahat yan. Maganda nga ipalabas yun ng buo eh. Diyan sa loob ng Senado para makita nila kung ano talaga. 'Di ba? Bakit itong Saldico?
'Di ba? Bakit ayaw nilang hulihin 'yan at ipauwi sa Pilipinas at grabe ang ano niyan, ang pinagsasabi. At alam natin mismo na involved itong sinabi ni Saldico, alam natin mismo lahat, tayong mga Pilipino na involved si Taba diyan at si Junior, 'di ba? Bakit ayaw nilang hulihin at pauwiin? Oh. Ngayon, lantaran na nga yung witness, lantaran na yung nangyayari, mga testigo, bakit ayaw nilang hulihin, bigyan ng kaso? Bakit itong mga nag-iimbestiga ng kaso, sila yung may kaso? Marcoleta, 'di ba? Bakit na ganun? Tapos si Bato. Oh, isipin mo, gustong-gusto yun nilang hulihin si Bato na taga-ICC ang maghuhuli. Baliktad na yata. Samantalang tayo, itong si Saldico, na talaga namang anytime pwede nilang hulihin, bigyan ng kaso at pauwiin. Bakit di nila gawin? Para masimulan itong mga ano, kurakot at itong mga anomalya ng flood control. Doon tayo magsimula, mga ka-Duterte. Kaya yan si Inday Sara, gigil na gigil. Kasi nadadamay siya sa pinaggagawa. Ganun lang yun. Ilang beses ba natin sabihin yan si Inday na nagtatrabaho lang siya ng mga ayos? Kaya nga humiwalay siya dito sa administrasyon ngayon. Wala siyang parang ahensya, kumbaga. Wala na siya sa Department of Education, di ba? Pero tumutulong pa rin sila. Itong OBP. Namimigay lalo na sa mga lalawigan na hindi masyadong naabutan ng tulong. Itong mga eskwelahan na medyo liblib na sa bundok. Kita nyo yung OBP satellite, di ba? Ganon yon kasi hindi tayo pwede dito lang mag-focus. Kasi kung tutuusin nga, itong impeachment na sinasabi nilang pagsasampa ng kaso ay patungkol yan sa confidential fund. Kaso, ang confidential fund na sinasabi nila, itong 125 million confidential fund, ay hindi tumatalab sa taong bayan, mga ka-Duterte. Ito na pag-usapan lang natin ngayon, ha. Kasi itong forum na sinasabi nila, itong forum na tinatayo nila, itong parang programa nila ng mga prosecutor, kanila to eh. Ay patungkol talaga kay Inday Sara at Duterte sa panahon ng Duterte administrasyon. 'Di ba? Mas malala pa nga ngayon kung tutuusin, mga idol. Mas malala ngayon. Una-una, krisis, kahirapan, kagutuman, daming krimen, halos lahat, walang pinipili, mga dalaga, mga batang babae, halos lahat babae, buong pamilya nung nakaraan lang. Grabe, mga idol. Hindi naman pwedeng isa-isahin natin yan. Nakakatakot na ngayon, mas kung tutuusin. Hindi na takot ang mga kriminal. Pinapasok sa loob ng bahay, magnakaw, grabe, harap-harapan. Mas matindi ngayon, mas nakakatakot ngayon. Mahirap magsalita kasi, 'di ba? Kita niyo naman mga Duterte na mga sulid, may mga kaso, tayo pa nga mga ordinaryong tao. Napako, 'di ba? Ito ay nag-react lang tayo kung ano talagang mga tunay ang mga nangyari. Hindi naman po alam natin lahat si Laila De Lima ay na-involved noon, 'di ba? Magtaka ka ngayon, bakit nandiyan siya ngayon? Bakit nandiyan siya ngayon? Diyan, nakaupo, congressman siya ngayon, congresswoman. Grabe, no? Grabe ang Pilipinas. Talagang, kung ikaw ay tunay ay naglilingkod para sa bayan, ewan ko lang. Kawawa ang bayan nyo, yung lugar nyo. Kaya ang swerte ng taga Davao, itong mga Davawin nyo, na may Duterte, may matapang. Ang alam nyo, ang problema lang sa atin, itong nangyayaring pamamaril sa loob ng eskwelahan, wala tayong batas na matatakot na gumawa silang masama. Yun ang importante. Hindi nila isisi sa tao na ganito, isisi nyo sa Duterte. Ikukonek nyo dahil sa, ano yun, marami, naging kultura na ngayon,
ang pagsisinungaling at itong patayan. Yan ang pinaka hindi talaga. Wala yan sa atin sa panahon ng Duterte. Takot pa silang gumawa ng krimen. Di ba? Takot sila gumawa ng krimen noon kasi may tapang ang leader. May pulis ka, takot na takot. Ito pa kayo mga lisensyado na nga yung mga pulis, takot na takot. Yung pa kayo mga walang lisensya. Oh. Di ba? Grabe ang binangga ng Duterte, mga idol. Mga politiko, itong mga general, mga drug lord. Sabi nila, wala daw drug lord. Anong klaseng drug lord ba hinahanap nyo? Ang drug lord niya, mas matindi. Nandun na sa loob nga ng bilibid, nakakulong, di ba? Tapos, doon pala nagluluto. Kaya, alam natin lahat yan noon. Oh, ganito. Kasi gusto nilang pabagsakin talaga. Yung talagang tupakay nila. Gusto nilang ito, lalo-lalo na si Inday. Kasi balakid talaga yan sa kanila ang Duterte. Kawawa tayo mga ka-Duterte. Kawawa tayong mga Pilipino. Ito lang ang leader na lumalaban para sa ating lahat. Wala nang iba. Halos lahat dyan, matino man sila, kaso wala silang lakas ng loob. Anong laban nila? Ngayon pa nga lang nakikita na natin, di ba? Kahit ganito ang Duterte ngayon. Sabi pa ni Basti, ay nako. Di ba? Magulo ang ano ngayon. Hindi natin naintindihan. Si Basti na-stress din. Number 1 sila, Duterte talaga. Nasa dahik na nga si Tatay Digong. Kahit walang jurisdiction na, ibig sabihin walang kapangyarihan ang taga-ibang bansa sa Pilipinas. Sipin nyo yan. Ibig sabihin, may master tayo ngayon. Lahat yan ay nasa presidente. Hindi naman papasok ang isang bansa dito, itong mga dayuhan, kung walang utos. Ganun lang yun. Hindi naman tayo mangmang na eh. Di ba? Ganun lang yun. Napag-usapan lang kasi natin to, ito ay mga pamumulitika, mga ka-Duterte. Hayaan lang natin, the more na ginigipit ang Duterte, the more silang sinisira, binabatikos, the more silang nilulockdown, the more silang pinapabagsak, the more naman silang lumalakas ng tao. Nakikita natin yan. Kahit saan magpunta si Inday Sara, talagang dinudumog ng taong bayan. At sa huli pa rin, kahit anong gawin nila, itong confidential fund, plus ito, wala na silang ibang mapag-usapan eh. Dahil itong threat na to, wala na yan. Hindi talaga nila maintindihan ang mga Bisaya pag magalit. Yun lang. Tuloy natin to kay Laila. Oy, nawala. Wait lang mga ka-Duterte. Tuloy natin, ito na. Alam nyo naman yung sa pamilya nila. And yung kanyang lengguwahe is about violence. Hindi lang dun sa pinaka-video, dun sa pagsasabi na Hindi naman porket yung pamilya nila violence yung lingwahe, hindi naman ganun mga ka-Duterte, no? Hindi lang talaga nila gets. Kahit kami, mga Bisaya, minsan, ganun talaga magsalita ang mga Bisaya. Minsan, yawa, ganun ba? Giatay, mga ganun. Buang, nabuang na ka, mga ganun ba? Pero wala talaga yan sa amin. Di ba? Ay, nako po. Ngayon, siyempre, taga Luzon sila ngayon. Ngayon, ang taga Mindanao at Visayas, nagigets nila kung ano ang gustong iparating ni Inday Sara. Yung taga Luzon, itong mga Tagalog, ay hindi nyo talaga maintindihan. Magulat ka na, suntukin ka na ng bigla ni Inday. Di ba? Kita nyo ginawa niya sa sheriff. Kaya nga lalo siya minahal ng mga tao dun. Di ba? Halika muna dito. Pagharap. Oh, yan, kasama rin yan sa ano nila. Baka pagdating dyan sa impeachment court, isama rin nila yan. Kasi ugong-ugong yan eh. Oh, isipin nyo. Ay, lalong magagalit sa inyo yung taong bayan kapag ginawa yun. Kasi
May due process yon. Ang sheriff kasi masyadong hyper. Oh, ganun yon mga idol. Due process. Bago mo yan paalisin yan, may relocation ba yan sila? Ganon. Ay, siyempre, sino mauna-una mapiktuhan? Ang mayor. Okay, siyempre, ano niya yan eh. Nasasakupan niya yan. Oo, di ba? Ay, nako po. Ila-ila dito tuloy natin to ha, mga idol. Pero meron talagang mga idol. Kasi sa public servant kasi tayo eh. Minsan, hinahinay din tayo sa salita. At hindi rin yun nga lang kasi the more sila ganito, mas minamahal naman sila ng taong bayan kasi wala kasi matapang na leader dito sa atin kundi Duterte lang talaga eh. Bihira ba sa atin na may leader na ganito? Akala mo siga-siga, pero grabe, pag may malasakit, 'di ba? Kita nyo may puso. Saan ka? Sa disente nga. May magnanakaw din pala. O, di ba? Saan ka? Itong mga disenteng sinasabi nila pagdating ng panahon ng sakuna, nasaan na sila? Wala. Buti pa tong mga maka-Duterte, itong mga Duterte. Akala mo siga, akala mo bastos. Akala mo, 'di ba? Sila pa tong may puso sa bayan. Kita nyo naman ang nangyari ngayon. Kung hindi lang tayo hinusgahan ng langit itong nangyayaring pagbaha, pagdindol, hindi to mabubulgar lahat ng mga korupsyon na nangyari flood control. Wala eh. Di ba? Meron na siyang kinausap na tao para ipapatay ang Pangulo, the First Lady, and the former Speaker. There are related videos na pinakita rin po last week at in-authenticate ni Senior Agent John Marcalilo, yung sabi niyang inimagine niya yung sarili niya na pupugutan niya ng ulo, cutting off the head of the President, and yung paghuhukay sa bangkay nung ama nung Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. What are those? Those events, a character of violence and which could affect society. Nagagayahin ng marami na okay lang pala ang magbanta, okay lang pala ang pumatay. Kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. So, Walang ganun. Okay lang pumatay, okay lang magbanta. Walang ganun. Hindi talaga, alam mo, ginagawan lang nila ng sorry Laila, din may respeto naman ako sa inyo, no? May ginagalang pa rin kita bilang public servant, di ba? Nandyan kayo, nakaupo kayo. Pero walang ganun. Walang ganung okay lang magbanta, okay lang magsinungaling, walang ganun. That time, si Inday, malalim yung sinabi ni Inday alam natin yan na si Inday, pakiramdam niya, ay tirador talaga siya. Yun yung punto dyan ni Inday Sara. At alam natin lahat yan na nalagay sa alanganin ng kanyang pamilya. Ganun yun. Kaya nga, kung may mangyari sa akin, di ba, ganun si Inday, sige. Ganun lang, parang kanti-kantihan na lang, kumbaga, ganun. Kasi dito, mga idol, wala namang tinutukoy si Inday na okay ganun, walang ganun. Hindi maganda yan. Sa bagay, ito, ibang partido kasi sila. Alam nyo mga ka-Duterte, no? Sa totoo, hindi to dapat pag-usapan eh. Oo, para sa akin ha, opinion ko lang. Hindi nga nagsampa ng kaso si Junior at saka si itong babae at saka si Taba, di ba? Ibig sabihin, ano pa bang dapat pag-usapan kung hindi pala na nagsampa? Bakit sila itong gustong-gustong pag-usapan? Pag-usapan natin confidential fund. Kaso hindi tumatalab eh. Ngayon, naghanap na naman sila ng issue na pwede nilang posibleng ikasira. Alam niyo mga idol, no? Pakiramdam ko itong impeachment na sinasabi nila ngayon, itong impeachment trial pala ngayon, hindi nila ma-impeach si Inday Sara. Masisira, kumbaga na lang, hindi man natin ma-impeach si Inday Sara, kumbaga mabawasan na lang kanyang mga supporter. Parang ganun na lang ang labanan eh.
Ganun na lang. Kaso kahit anong gawin nila, hindi nila masira ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Lalong-lalo na si Inday Sara. Napakatino niyang tao niyan. Napakatino ni Inday Sara, mga idol. Ngayon, binigyan nila ng problema, siniraan nila. Di ba parang kumbaga magnakaw kayo dyan tapos dinamay nyo pa si Inday Sara, parang ganun ba? Kasi alam nila, banta kasi ang Duterte pagdating ng panahon. Alam nila yan. Kaya itong Duterte, kahit anong gawin nila, hindi nila masisira. Kasi nakatatak na yan sa kasaysayan. Kaya nga ayaw na ayaw nilang gumawa ang mga Duterte ng mga ligasiya, di ba? Lalo-lalo na ito yun nga lang, paglinis pa nga lang ng Ruas Boulevard, binatikos ng binatikos si Tatay Digong dyan. Lilinisin lang ang Ruas Boulevard, kabaho-baho dyan, di ba? Grabe ang pagbabatikos niya. Ilang presidente ang dumano? Wala. Ito lang talaga, Duterte lang ang may gawa niyan, may lakas. Kahit anong batikusin nila. Oh. Ganun yon, mga idol. Kaya kahit anong paninira, itong mga aligasyon, anumang gusto nilang ibato sa Duterte, hindi nila masisira. Kasi ang taong bayan, alam na itong mga ganito, wala na yan. Wala yan sa Duterte. Wala yan sa mga, kahit tayo, wala eh. Kasi nakita natin eh, kung anong rason ni Inday Sara. Kaya pala. Kaya pala si Inday nang gigigil. Kaya pala ganito. Di ba? Tuloy natin. Meron hong epekto yan. Kasama po yan sa overall context ng mga narinig nating salita galing sa second highest official of the land. Pero can we say po ba, since si FPRD, ganun din yung mga pananalita, kagaya po sa kanyang anak, can we say na yung culture ng Pilipinas in terms of pagpapatay, pagsisinungaling, ay mas lumala po during that administration? Wait lang. Grabe itong host na to eh. Mas lumala during administration ng Duterte. Uy, itong mga kriminal siguro. Pero pag ikaw matino, wala namang problema. Kung ikaw ay magandang hangarin mo, yung mga drug lord, itong mga gumagamit ng pinagbabawal, itong mga kriminal, 100%. Talagang humanda kayo. Kasi Duterte na. Di ba? Ganun lang yun. Eh, syempre, itong forum nila ay prosecutor to, natural. Di ba? Pero ako, disagree ako. Ito talaga napakaluto. Loto talaga itong nila. Okay lang yun. Tuloy natin to, mga idol. Alam nyo, saludong-saludo ko kay Kong Laila dahil siya mismo ay naging biktima ng kultura na yan. And yet, kitang-kita nyo naman na wala siyang Ay, paano kaya siya naging biktima? Joke, no? Sorry po, hindi naging biktima si Laila sa panahon nun. Si Laila de Lima ay na-involve. Alam natin lahat yan. At huwag tayong magmalinis. Yan ang hindi maganda. Tapos sasabihin nyo, mas lumala at naging kultura na itong pagsisinungaling at itong patayan sa panahon ng Duterte. Yan ang hindi walang ganun. Siguro kung ikaw ay may ginagawang hindi maganda, ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nagbebenta ka, pusher ka, ganun, sigurado, sureball, napakadelikado ang buhay mo. Kasi sa panahon noon, sa Duterte administration, ay nakatutok talaga dyan si Tatay Digong sa war on drugs. Umpisa pa lang hindi siya presidente, itigil nyo na yan kasi madugo ito. Ganun. Direct. Yan ang pinaka-the best talaga. Na may presidente na maharap, na may tapang harapin ang problema ng bayan. Kasi malala ang problema sa droga ang Pilipinas. Halos lahat. Magulat ka na lang. Kapit bahay mo. Di ba? Ay gumagamit din. Pati itong mga nasa bukid, mga magsasaka. Di ba?
Kaya galit na galit si Tatay Digong eh, na ang mga magulang nasa abroad, naghahanap buhay, pagbalik, ganito na pala ang anak mo. Pati pamilya mo, halos lahat, buong angkan mo. Kita niyo yung mga nangyari itong nakaraang balita na halos mag-ina, dinamay pa yung 3 anak. Normal ba na tao yun? Kahit sabihin nilang nagkaroon lang ng live-in partner yung babae, tapos nagka-problema o anumang problema, idadamay ang bata. Hindi normal na tao yun. Kahit sabihin nating meron silang kaproblema itong mag-asawa o magka-partner, di ba? Hindi normal yun. Tapos halos lahat ng mga balita ngayon, laman ng balita, mga bata. Di ba? Nakahandusay, walang ganito. Nakatali sa puno. Halos lahat mga babae pinapasok ng bahay. Kawawa mga anak ka Duterte. Sa panahon ng Duterte, itong mga kriminal na yan, takot na takot silang gumawa. Alam nyo ang problema ng bansa natin, wala tayong batas na kinakatakutan. Wala tayong batas na pwede silang matakot itong mga kriminal. Dapat ibalik ang bitay. Para sa akin ibalik ang death penalty talaga. Para sa akin. Kasi kaya nga nandito na lahat, bagsak ditong mga itong mga nila, yung mga pinagbabawal na nila, dito bumabagsak taga ibang bansa. Kasi walang batas. Maluwag, dito pumupunta ang mga matataas na may most wanted, di ba? Kasi walang maluwag. Di ba? Kawawa tayo mga Pilipino. Instead na, ang Pilipinas maraming pera kung tutusin. Kaya nga ang daming kawatan eh. Walang magandang sistema. Sa panahon ni Duterte talaga namang alam nating lahat yan. Nagbunyag tayo. Kumbaga, ay salamat Lord. May taong dumating at may tapang. Diba? Ganun ang naramdaman natin noon. At ngayon gusto nilang pabagsakin. Naku po. Dito pa lang sa forum nila, Duterte na kagad ang pakay nila. Ang mga punterya nila. Di ba? Nanim na galit at ang gusto lang niya ay yung tamang pamamahala. Sa tingin ko, malaki yung naging epekto, lalong-lalo na ng war on drugs sa ating kultura. Dahil naging normal yung nakita natin yung dugo sa kalsada, naging normal na daan-daan na umaabot sa libo-libo ang pinapatay. At tingin ko, kailangan din pag-aralan ng ating mga sociologists at ng mga iba't ibang mga disiplina kung ito ba ay ngayon nagkaroon na ng koneksyon dun sa nangyayari mga violence sa ating mga paaralan. Kasi nga, kung ganun nga yan, then lalo Kita nyo mga ka-Duterte, i-connect nila sa ganon. Pwede pa siguro. Ito, posible pa itong mga paglalaro, di ba? Alam naman natin yan, bago yan. Sa Amerika, malala talaga. Alam natin lahat itong mga online games. Yan, pwede nilang i-connect yan. Talagang nakaka-addict. Oh, ganun din yung pinagbabawal ng gamot. Nakaka-addict din yung gamot na yun. Pero pag i-connect mo sa Duterte, ay magmumukha ka tang katawa-tawa dyan. Joke, no? Hindi mo pwedeng i-connect yan sa Duterte. Alam nating lahat, ang Duterte ay lumalaban. Hindi ang Duterte, number 1, ang taong bayan ang nagbibenepisyo sa ginagawa ng Duterte. Wala kasing ibang tapang na lumalaban sa droga, kontra droga, kundi ang Duterte lang. Duterte lang talaga. Malala na ang Pilipinas. Kung wala ang Duterte, ewan ko lang. Kawawa tayo mga Pilipino. Kung bakit ganito ang bakit gusto nilang pabagsakin ang Duterte? Na ang Duterte ay lumalaban para sa bayan. Bakit kaya? Anong meron? 'Di ba? Tapos i-connect nila sa mga kabataan ngayon, kaya siguro ganito dahil ang Duterte noon ganito ganyan.
dahil sa war on drugs ay madugo. Ay, nako po. Madugo talaga yan kasi ayaw nilang tumigil. Ganun yun. Pero kung ikaw ay matino, meron ka pang, mahal mo pang sarili mo, mahal mo pang buhay mo, sumuko ka, nagbagong buhay ka, wala nang problema. Maraming sumuko at maraming nagbagong buhay at maraming gumanda na ang buhay ngayon. Marami, mga ka-Duterte. Diba? Kaya nga nagpatayo ng rehabilitation si Duterte noon eh. Ganun yun. Kaya hindi nila pwedeng i-connect sa panahon ng Duterte administration. Walang ganun. Ang panahon ngayon pwede. Itong administrasyon ngayon. Kasi dito yan nangyari. Itong nangyayaring corruption, nangyayaring malalang krimen. Itong administrasyon ngayon. Pwede nilang i-connect. Duterte, ay takot nga sila yung gumawa ng kasalanan. Takot nga itong mga drug lord. 'Di ba? Mukha pa ngang itoy. Oh, 'di ba? Tinawag doon sa Bilibid, pinapunta ng ano, o kayo palang siga dito. Hindi po. 'Di ba? Nagla-live pa kayo, nag-YouTube pa sila noon doon. Nagko-concert pa sila. Inabutan sila ng Duterte. 'Di ba? May mga vlog pa sila doon na sila daw tong mga grabe, 'di ba? Ano nun, naabutan sila ni Bato. Oh, hinamon sila ni Bato. Ganun ang nangyari mga idol. Kaya pasalamat talaga tayo may Duterte. Kung wala ang Duterte, kawawa. Hindi tayo makatikim ng mga magagandang itong subway ngayon, ginagawa. Ay, sus, wala yan. Matagal na yan. Hindi pa rin nagawa. Dumating lang Duterte, saka ginawa. Itong mga magagandang tulay, umabot na lang ng Mindanao. Di ba? Lalo na nangailangan na itugunan natin agad itong problema bago pa siya lumala pa. Tama. Tama talaga na bigyan ng tugunan itong war on drugs. Bago magiging polluted na tayo lahat. Kumbaga, magiging bulok na tayo sa lahat na. Katulad ng ibang bansa. Mas nangingibabaw ang mga ganitong tao. 'Di ba? Kung wala, 'di ba? 'Yun ang sinabi ni Tatay Digong. Baka pagdating ng panahon, eh parang magiging ano nating lugar, parang katulad ng, 'di ba? Takot, pati mga pulis takot na sa ganito. Takot na sa mga ganito kasi nangingibabaw sila. Kasi marami silang koneksyon. Ganun yun, mga idol. Kaya kawawa tayo. Buti talaga may Duterte. Tama lang yun. Kaya tama lang din, pinag-usapan nila itong war on drugs. Kaya believe ako sa Duterte na may lumalaban. Walang ibang lumalaban dyan, mga idol. Kasi lahat sila takot. Kahit ilang presidente dumaan dyan, takot sila. Duterte lang talaga. Kasi may tapang. Ngayon, tayong mga Pilipino ay talagang sugapa na. Walang katakot-takot na itong mga kriminal, kahit sino na lang. Ngayon, makatikim sila ng may tapang na leader. Kailangan talaga may tapang na leader. Tapos kasi wala tayong batas eh. Walang batas. Walang batas na hindi takot gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Tama 'yung sinabi ni Jokno, dapat mabigyan ng tugon. Oh, mga idol, hanggang dito na lang tayo. Kaya abangan natin itong impeachment case na kaso ni Inday Sara. Sus, gumagawa na naman sila ng istorya. Matagal na yan na istorya eh. Si Junior nga, tsaka si itong babae at tsaka si Taba, wala nga sinampang kaso. Number 1 sila magsampa ng kaso. Bakit sila atat na atat siyempre, alam naman natin ito ay talagang mga sila sa kabilang grupo. Ganun lang yun. Politika kasi ito itong mga ka-Duterte. I hope na kumbaga sila ba nag-aano-anuhan na lang sila. At alam naman natin ang Duterte ay napakalakas. At talaga yung boto nila ay talagang napakasulid. Ang hirap pigilan. Ganun lang yun. Kung wala lang din ang social media, itong Facebook, YouTube, mga TikTok, at saka itong Instagram, ano pa ba? Kawawa ang Duterte. Kasi mababayaran ang alam natin lahat to. Itong mainstream media. Posibleng mabayaran.
Kasi yan ay nasa likod yan, itong mga mayayaman at saka itong mga oligarko. Number one yan, yan ang kalaban ng Duterte. Takot yan sila bumalik. Lahat sila ay magbabayad na sa tamang buwis. Ganun lang yun. Kita nyo na bilyon-bilyon ang binayaran nila sa panahon ni Tatay Digong. Kasi hindi nagbabayad ng tama. Diba? Kaya I hope na magkaroon tayo ng aral sa ating lahat. Iboto nyo. Kung gusto nating maging maladabaw ang Pilipinas, yan no, Duterte. Baka pagdating ng panahon, dyan sa Maynila, magkaroon din ng integrated bus, libre na rin. Hindi natin alam baka ang Duterte makaupo. Kasi walang imposible pag Duterte, pag sinabing 100 million a month, ang PGH, 100 million. Ngayon wala na. Pag sinabing doble ang sahod ng mga sundalo at pulis. Until now. Oh. Libreng paggamutan, zero billings, libre. Until now, buhay na buhay. May malasakit center, mayroon. Buhay na buhay, di ba? Ganun lang yun eh. Kung gusto nyo maging maayos ang bansa ng Pilipinas, Duterte. Wala nang iba. Yung mga umaayaw lang sa Duterte, sila tong may mga ginagawang hindi maganda. 100%. Kaya takot silang bumalik ang Duterte kasi magiging sila. Itong mga kawatan, wala na silang mga kawat. Diba? Pasalamat na nga tayo na may dumit. Lord, thank you talaga. Kay God na may tapang na leader na dumating. Kawawa ang Pilipinas, hindi umaangat ang Pilipinas. Sabi ni Tatay Digong, lang tayo. Pa-take off ng hindi umaangat ang Pilipinas. Parang ganun lang. 'Di ba? Kasi nandun yung mga puti. Nakatali tayo sa liig. O sumunod ka sa amin. Pag hindi ka sumunod, wala kang biyaya, parang gano'n. Ay, nagalit si Tatay Digong. Ano kami? Mga aso? Oh, 'di ba? Style ni Tatay Digong, ganyan pala kayo. Punta kami dito sa China, punta kami dito sa Russia. Oh, nakipagkaibigan si Tatay. Oh, hindi natin kailangan na makipaggera. Oh, ganun 'yun, style ba? Oh, 'di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng bakuna that time. Dahil kay Tatay Digong. Wala tayong bakuna. Sa ibang bansa pa tayo kumukuha. Well, si Tatay ay mabuting tao, kaya lalo siya minamahal ng ibang leader. Nakita niya ng ibang leader na kahit ibang bansa nga, bumibilib sa Duterte. Dahil sa kanilang pamumuno. Diba? Alam natin lahat yan. Kaya I hope magkaroon tayo ng lesson, mga ka-Duterte Sulid. Sige lang, at pagpatuloy natin, abangan natin tong impeachment case ni Inday Sara. Laban lang, mga idol. Kaya maraming salamat sa mga kababayan natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa Kabisayan. Daghang salamat sa inyong tanan. Maayong adlaw sa inyong tanan sa akong mga igagaw, igsuon, sa atong mga kamiguhan. Mag-amping, kanunay, at daghang salamat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Maraming salamat. See you and goodbye.